So tayo po'y dumako na sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ay nasa team ng ating pong March na ang ating pong tema ay Followers of Christ. Sino po mga followers ng ating pong Panginoong Sus? Amen. Ano po yung naging title natin last week about true followers of Christ? Yung genuine followers of Christ, sapagkat yun po ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga anak. At nakita po natin doon sa ating po mga nabasa at napag-aralan, maraming mga fake Christian, na maraming mga false prophet na nagsasabi na sila ay sinasamahan ng Diyos, pero makikita po natin yung bunga. Kaya sinasabi po ng ating Panginoon, you will know them by their fruits. Amen. Kaya salamat sa inyong buhay. Sabi mo sa iyong katabi, salamat sa inyong buhay, ikaw ay nagbubunga. Amen. Yun po kasi ang katibayan eh. Yung bunga na nakikita sa atin, bunga ng banal na Espiritu, yun po ang katibayan na tayo po yung mga tunay na mga followers ng ating pong Panginoong Sus. Amen? So praise God. So ang title po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito is Becoming a Follower of Jesus. Amen. Sino po sa atin dito yung mas naghahangad pa sa kanyang puso na talagang masunod niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. At maging sa sarili ko po personally, yun pa rin talaga ang hinahangad ko. Kahit ako po tumatayo every Sunday to preach the Word of God, pero lagi pong inaasam sa Panginoon, Lord, I want to know you more. Gustong-gusto po na marinig ng Panginoon sa kanyang mga anak, tayo, na sinasabi natin, Lord, I want to know you more. And I remember the testimony of sinito, yung great evangelist na preacher, yung sa Amerika, yung sikat, Bailey Graham. Siya po'y matagal na sa paglilingkod. Matanda na siya. Talaga makikita po natin yung crusade niya, talagang libo-libong mga tao ang nanonood. Pero ang puso niya, sinasabi niya, gusto ko pang maranasan ang Diyos sa aking buhay. Yung po ang napakaganda sa buhay natin. Kaya wag po tayong makontento, hallelujah, na tayo po ay hanggang dyan lang. Sapagkat hindi po natin malilimitahan ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa buhay natin. Limitless po ang Holy Spirit. Hindi po natin pwedeng ilagay sa box ang Espiritu na binigay sa atin ng Panginoon. Kapangyarihan natin yan at marami siyang magagawa sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So praise God. Salamat po sa ating Panginoon. Napakahalaga po na i-pursue natin to become like Jesus Christ. Na tayo po'y maging alagad ng ating pong Panginoong Sus. Meron ba akong mga kausap dito, mga alagad ng Panginoon? O mga alagain? Hindi. Pastor, alagad ako ng Panginoon. Amen. So praise God. Salamat po sa ating Panginoon. Gusto ko po makita yung ating pong mission, vision, and core value ng church. Gusto ko pong i-remind sa atin kung ano ba yung mission, ano po, at kung ano ba yung vision na yung pangitain ng Panginoon sa kanyang iglesia. Matagal ko pong hindi ito na ipapakita sa inyo o napapaalala kung ano po yung vision, mission, and core value ng iglesia ng ating pong Panginoon. Makikita po natin dito ng ating pong mission to bring people to the kingdom of God through the gospel of Christ. Na ating pong ma-equip ang mga believers to become disciple of Jesus. Kaya po tayo ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya tayo po ay lumalabas. Salamat sa ating mga kapatid. No? Nagkaroon ulit sila ng evangelism sa Victory Hugo. At salamat sa Panginoon sa kanilang buhay. Talagang ako po ay personally, ako po ay napagpapala sa ganon. At ako po ay napapalakas bilang isang pastor ng ang aking mga anak sa iglesia ng Panginoon ay humahayo para ibigay ang mga mabubuting balita na mga salita na ibibigay natin na pamphlet. Kaya salamat sa inyong buhay, mga kapatid. Kaya hindi po nawawala sa church na ating pong ibahagi ang Ebanghelyo. Amen? At ang vision po natin, yan po yung nilagay sa akin ng Panginoon before na tayo po yung mag-start ng church to become a worshiper of God. Diba po? Kaya napakahalaga po talagang binubuksan natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon.
sapagkat tayo po ay pinoform ng Lord to become a worshiper of God and becoming a committed followers of Christ for the expansion of God's kingdom. At ako po ay naniniwala na ang gawain ng ating pong Panginoon, ang CWCF GAC Paris, tayo po ay mag-i-expand. Tayo po ay lalaki. Tayo po ay lalawak. Meron po tayong pangitain. At marami rin mga nag-share sa akin, ng mga kapatid, yung mga dreams nila, mga pangitain na pinapakita sa kanilang Panginoon, Pastor. Ang dami, mga kaluluwa. Ganon din po ang aking mga panaginip. Hallelujah. Kaya, nandito ka, nandito ako, nagtutulungan tayo, nagkakaisa tayo, sapagkat sa pagkakaisa at pagtutulungan at pagmamahalan, diyan po nag-i-expand ang kingdom ng ating Diyos. Para mi-advance po natin, ano po, ang kaharian ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Pwede mong yug yung katabi mo, gising. Sabi mo, gising, gising. Baka inaantok eh. Okay. Alam ko po, pagod tayo ha. Okay, sabi po ito po, yung core value po natin, napakahalaga po yung pinakang values o ugali ng iglesia. Tayo po yung nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa isa't isa. Amen? Seek to maintain good relationship with God, of course, and consistent sharing of the gospel and discipleship. Kaya meron tayong discipleship, nagtuturo tayo, at salamat sa mga leaders, no, na umaalalay sa inyong pastor. Salamat sa inyong buhay, kapatid, na tayo po'y malapit ng mag 9 years. Next month, 9 years na po ang church. Talagang tayo po'y nagiging matatag, nagiging pagpapala. Hallelujah. At tayo po ay patuloy na lumalaki for the glory of God. Kaya salamat mga leaders, salamat sa inyong buhay. Amen. So tayo po'y dumako na sa mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Yan, makikita po natin yung pinakang goal po natin na ibinaba po ng ating tatay, Pastor Larry. Ano po? Every believer a disciple maker. Kung tayo po ngayon ay nandito sa baba, maaring wala na tayo siguro sa baba kasi tayo po'y tumanggap na kay Kristo eh. O maaring kayo ay infant. Ano po? Sino pang mga infant pa rito? O immature, o mature, o fisher of men to become a disciple maker. Kaya makikita po natin dito yung level kung nasaan na tayo. Kaya alam mo sa sarili mo kung ikaw'y magiging totoo kung nasaan ka dyan. Amen? Alam mo kung nasaan ka dyan. Sister Tina, nasaan ka dyan? Sister Angie, nasaan ka dyan? Ha? Praise God. Alam natin kung nasaan tayo dyan. Pero salamat, no, sa ating pagpapatuloy from glory to glory, umaangat ang ating pananampalataya. Umaangat tayo sa ating spiritual na buhay. Hanggang tayo po'y lumago at magamit ng ating Panginoon na hindi lang si pastor, hindi lang ang leader, kundi ikaw din ay magiging disciple ng ating Diyos. Sapagot yun po ang utos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, praise God. So, gusto ko pong welcome, may first time. Hindi ko si Brother Jeff? Yes. Medyo kasi masilaw tong hindi ko wow, praise God. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. May mga bisita pa tayo before I continue to deliver the word of God. Wala na? Okay. So, praise. Ha? Yes. Brother Jeff? Oh, yes. Kasi, okay. Salamat sa Panginoon. Kasi hindi ko gaano makita eh. Kasi bagong gupit. No, bro? So, praise God. Salamat sa ating Panginoon. Nakarating po ang ating kapatid. Hallelujah. So, I preach the Word of God sapagkat ito po yung napakahalaga sa buhay natin bilang mga followers ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. So, Jesus was the great example na makikita po natin kung paano po naging masunuri ng ating pong Panginoong Jesus. Ano po, kung paano siya sumunod sa kalooban ng kanyang Ama para tayo po ay iligtas, para tayo po isalba sa lahat ng kapahamakan. Kaya sinasabi po doon sa next slide, sabi po dito, and He who sent me, sino po yon? Yung kanyang Ama, po, is with me. He has not left me alone,
for I always do the things that are pleasing to Him. Amen. So ginagawa po ng ating pong Panginoong Sus kung ano ang pinapagawa sa Kanya ng Kanyang Ama. Siya ay po'y naging masunurin to become a follower ng Kanyang Ama. At ganun din po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, nais po ng ating Diyos na tayo po'y maging masunurin bilang mga Kristiyano. Amen. Hallelujah. Napakahalaga po yung ating pagiging Kristiyano ay nakikita sa buhay natin. Sapagkat kapag tayo po'y tunay na mga Kristiyano, kung ano ang ginagawa ni Kristo, kung paano siya sinusunod ang Kanyang Ama, ganun din tayo bilang mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Sus. Na tayo po'y susunod sa ating pong Panginoon. Amen. So what is the mission of Jesus Christ? Ang sabi po dito, to proclaim good news to the poor, freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Kaya dumating po ang ating pong Panginoong Sus para tayo po'y iligtas. Amen. Para tayo po'y pagalingin sa lahat ng ating mga karamdaman. Para tayo po'y palayain sa lahat ng mga gapos na ginawa ng dyablo sa ating mga buhay. Amen. Kaya tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng ating Panginoon kung ano ang kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Sus, meron ka. Ipinasa sa atin ngayon ng ating Panginoon yung mission na kung saan nasa sa atin na ang kapangyarihan ng ating Diyos. Na meron tayong kapangyarihan kapag tayo po ay nag-lay hands na may mga sakit, naniniwala ko sila ay gagaling. Amen. Sino po sa atin dito yung nakaranas na may karamdaman, pinunganahan ka ng banal na Espiritu para ipag-pray ang isang kapatid? Nung pinag-pray mo, gumaling, lumakas. Amen. At ganun po yung nagaganap sa buhay po natin kung bakit na napakahalaga na tayo po'y maging masunurin sa ating pong Panginoon. Sapagkat the more na tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, the more na tayo po'y na-empower ng Holy Spirit. Hindi po tayo ma-empower ng Holy Spirit kung hindi tayo po masunurin bilang mga Kristiyano. Amen. Napakahalaga na tayo po'y maging masunurin sa ating pong Panginoon. Amen. So ginawa niya ang lahat ng ito, dumaan siya sa mga matitinding paghihirap upang matupad ang layunin ng kanyang Ama. Amen. Kaya napakaganda po noon kung titingnan natin yung great example na pinakita sa atin ng ating pong Panginoon na dapat din natin tularan. Amen. So ang sabi po sa next slide, next slide bro, basahin po natin lahat sa Tagalog. 1, 2, 3. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi. Take note of this, mga batid. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Kanino? Para sa akin, para sa iyo. Ipagpatuloy natin, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Amen. So ibig sabihin, yung mga hirap na nararanasan sa ating buhay, mga pagsubok na nararanasan sa ating buhay, yun daw ay parte ng pagkatawag ng Panginoon sa buhay natin. Sabi, it's very clear, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Amen. Kaya sabi nga sa salita ng Panginoon ni Apostol Paul, lahat daw ng bagay ay ipagpasalamat natin. Na kahit may problema, may kalungkutan, may kabiguan, ipagpasalamat mo yon sa Panginoon. Tatlo lang yun na pakinggan ko. Siyempre, mahirap magpasalamat kapag nandun ka sa ganong sitwasyon . Pero it's very clear na sinasabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians, lahat daw ng bagay ay ipagpasalamat natin sa Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Diyos. 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumante, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta, sa halip ipinaubaya niya
ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, ang ating pong Panginoong Sus ay nagkatawang tao. Kung ano ang nadarama natin, yun din ang nadarama ng ating Panginoon. Kung ang ating pong Panginoon ay nasasaktan, kung ang ating pong Panginoong Sus ay nasusugatan, ganun din ang pakiramdam ng ating Diyos. Ganun din yung pakiramdam natin. Kaya siya po'y nagkatuwang tao. Kaya walang excuse. Hallelujah. Kung tayo'y nakakaranas ng mga ganong sugat o sakit sa ating puso. Baka sabihin nyo sa akin, hindi pastor kasi Diyos siya eh. Pero nagkatawang tao siya, mga kapatid. Kung ano ang nadarama natin na sakit, ganun din ang nadarama ng ating pong Panginoon. Napakahirap. Dumaan siya sa mga matitinding paghihirap. Siya ay nagtiis sa hirap. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. Na tayo po'y muling pinaalalahanan ng Diyos sa araw na ito. Sapagkat tayo po'y nagiging tagusunod ng ating pong Panginoong Sus. Sapagkat yun ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Habang tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang lahat ng pasakit na iyong nararanasan, bahagi yun ng pagkatawag sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Jesus is the great example how He followed the will of His Father. Siya po'y ininsulto. Hindi siya gumanti. Sa atin pong normal na tao, pag tayo po'y ininsulto, sigurado, may rest back na tayo. Yes, ganun po tayo eh. Kaya nga sinasabi daw sa salita ng Panginoon, kapag tayo po daw ay binato, ano ngayong ibabato? Tinapay. Ano yung tinapay na yon? Pagpapala yun eh. Pagkain siyempre yun. Ano pong turo sa atin ng salita ng Panginoon kapag tayo po'y kinikers? Ikikers mo rin ba? Hindi. Pagpapala. Sabi ng Lord, ako ang Diyos na huhusga. I'm the God of judge. Kapag ibinigay natin sa Panginoon ang lahat ng ating kabiguan, kalungkutan, pasakit sa ating kapatid, hallelujah, ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Hallelujah. Ganon ang Diyos. He is the God of judge. Alam ng Panginoon ang nangyayari. Kaya kapag alam ng Diyos ang iyong puso at ipinagpagkaloob mo lahat sa Panginoon, hallelujah, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Ikaw ay pagtatagumpayin ng ating Diyos na buhay. Pwede ba nating palakpak? Mahina po yung palapak natin para sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya bahagi po ng pagkatawag sa atin ng Diyos kung tayo po'y dumadaan sa mga ganong sitwasyon. So, hallelujah. This is the message of God for us to becoming a followers of Jesus. Ano pong sabi sa Luke 9:23? Basahin po natin sa English. Yan, di muna. Then He said, okay, Luke 9:23. Sa Tagalog yung sa akin dito. Ibang version yung sa akin. Then He said to the crowd, if any of you, sino sa atin dito? Sino man sa atin dito? If any one of you wants to obey, to be my followers, you must give up on your way. Take up your cross daily and follow me. Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin kailan? Isang araw? Araw-araw. Ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ibig sabihin, hallelujah, lahat tayo po, dumadating sa pagkakataon na kailangan mayroon po tayong pasanin na cross. Ano po? Hindi lang to sa araw ng pagsamba. Hindi lang sa araw ng linggo, kung kailan ka pupunta sa church, doon ko ibubuhos, Panginoon. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon, hallelujah, araw-araw natin pasanin ang ating mga krus sa buhay.
Itakwil mo raw ang iyong sarili kasi po yung sarili natin, yan po minsan ang nagiging kalaban natin para hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Kasi ang gusto mo, ikaw. Hindi yung gusto ng Panginoon. Amen. Meron tayong cross na dapat nating pasanin araw-araw. Merong magaan, merong mabigat, at merong mas mabigat. Sabi mo sa iyong katabi, ano sa iyo doon, sis? Yung mabigat ba o yung pinakamabigat? Iba't ibang mga pasanin, no? Maaring magaan, maaring mabigat. Pero kailangan mong pasanin yon, kapatid. Kailangan mong itakwil ang iyong sarili sapagkat bahagi yun ng pagkatawag sa atin po ng ating pong Panginoon. Kaya kung hindi po natin papasanin, ano po, yung mga cross na dumarating sa ating buhay, ano yung mga cross na yun? Mga problema, mga pagsubok, hindi ka pwedeng maging followers ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat napakaliwanag na binabasa po natin ng salita ng Panginoon that we need to carry our cross. Kailangan natin tularan kung ano ang ginawa ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. At ako po'y naniniwala, mga kapatid, lahat ng ating pong mga pagsubok, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga suliranin sa ating buhay, yun po ay napagtagumpayan na ng ating pong Panginoong Sus. Tayo po'y dumadaan sa ganitong sitwasyon, ngunit naniniwala po ako dahil tayo po'y pinatagumpay na ng ating pong Panginoon, lahat ng mga bagay na yun na ipinakita sa atin ng Diyos, kaya rin natin pagtagumpayan. Sapagkat siya ang naging example natin. Amen. Bakit ka binigyan ng Lord ng banal na Espiritu? Bakit ka ba nananampalataya kay Kristo? Ano ang bunga, ano ang balik sa iyo sa iyong pananampalataya kay Kristo? Kung ano ang magiging impact noon sa buhay mo? Sapagkat kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, at alam mo na yun ay ginawa ng Diyos sa iyong buhay, ako po'y naniniwala, tayo po'y hindi bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Lahat ng dumarating na mga pagsubok sa buhay natin, sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yun. Kaya natin yun. Huwag ka magpanak out, kasi minsan tayo po'y nagpapanak out sa jablo. You throw your towel, I'm surrender. Huwag po natin ihahagis ang ating mga tuwalya. Kasi po sa boxing, kapag yung coach, pag tinapo na yung towel, dahil nga nakikita na wala ng pag-asa to, talo na. Pero mga kapatid, ang anak ng Diyos, gusto ko po, ngayon lang nalaman yun. Ngayon lang pala nila nalaman yun. Ganun po. Kaya sa mga boxing, makita nyo, pag may tinapon na towel sa gitna nun, ibig sabihin nun, surrender na. Hallelujah. O, meron kayo natutunan ngayon. Kaya, napakahalaga, mga kapatid, no? Ito ko pong gustong sabihin sa inyo, this is the good news sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang mga anak ng Panginoon. Tunay ba siya ng talagang anak? Kasi po, ang tunay ng mga anak, nananagumpay yan eh. Ang tunay na mga anak, talagang wala siyang ibang lalaputan kundi ang kanyang amang Diyos. Kaya siya'y amang Diyos sapagkat ikaw ay anak. Kapag ikaw ay anak ng Panginoon, hindi ka hayaan ng Panginoon na lugmok. Hindi ka hayaan na ikaw ay talunan. Hahayaan ng Panginoon, hallelujah, dumarating tayo sa mga ganyang pagsubok sapagkat gusto ng Panginoon na umangat ka, lumakas ang iyong pananampalataya sapagkat ang sinasabi ng salita ng Panginoon, I will never leave you and I will never forsake you. Kaya, yakapin lang natin. Hallelujah. Yakapin lang natin yon. Yung mga bagay na dumarating sa ating buhay sapagkat yun ang vitamina. Ano? Vitamina ng iyong spiritual na buhay. Ang mga pagsubok. Amen. Hallelujah. Ano bang sabi ng Panginoon sa John 16:33? Sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, no? Iba po yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos.
Hindi po kapayapaan ng mundo. Sapagkat ang kapayapaan ng mundo kapag daw pumunta ka sa beach, pumunta ka sa Nice, pumunta ka sa Switzerland, payapa. Hindi po. Iba ang payapa na ibinibigay ng Diyos. Hallelujah. There's a peace inside na kahit magulo ang mundo, magulo ang iyong partner, magulo ang mga kapatid mo, dahil meron kang peace kay Kristo, hallelujah, kahit magulo, payapa ka pa rin. Kahit alam mo na magulo ang eleksyon ngayon sa ating Pilipinas, maraming gustong umupo sa posisyon. Hallelujah, sapagkat ikay nananampalataya kay Kristo, payapa ka na ipinagpipray ang bansang Pilipinas. Hindi ka nakikipagdebate. Meron ako nakitang pastor na, post aging sa ganitong kuwan, pero bangit. Hindi po magandang tingnan. Huwag po tayo papasok doon. Ang ating position doon bilang mga Kristiyano, ipag-pray. Itaas natin sa Panginoon, Lord, kayo po ang mag-upo ng mga tunay na may takot sa inyo. Sapagkat si Lord ang nakakaalam. Siya ang may akda kung sino po ang karapat-dapat na umupo. Ang part natin, ipag-pray ang ating bansang Pilipinas. Iluhod natin, iiyak natin sa Panginoon at huwag po tayong pumasok doon. Amen? Kasi po, nasisira po ang imahe ng isang Kristiyano kapag tayo po pumapasok doon. Yes, totoo yun. Yung isang church, kay Duterte, yung isang church, kay Bongbong, nagkita-kita sila. Diba? Ang part natin doon, bilang mga Kristiyano, idulog natin, itaas natin sa Panginoon. Amen? Ang sabi dito, basahin po natin, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ibig sabihin, ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos doon lamang sa mga nakikipag-isa. Tandaan mo kapag ikaw ay nakapag-isa sa Panginoon, ikaw ay nakipag-partner sa ating Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan, Sister Claire. Amen. May kondisyon. May kondisyon ng kapayapaan kung ikaw ay makikipag-isa kay Kristo. Sabi dito, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ano po, yung mga problema, mga pahirap, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Sabihin mo sa iyong katabi, tibayan mo ang inyong loob. Sabi ng ating Panginoong Sus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Tayo'y may kapayapaan kay Kristo, kapatid. Sapagkat tayo po'y nakipag-isa na kay Kristo. Halim may tagumpay sa buhay natin. May tagumpay sa mga pumapasan ng kanyang cross. Amen. Kasi po hindi ipapahintulot ng ating pong Panginoon sa mga anak niya na sumasampalataya at sumusunod sa Kanya na hindi po tayo pagtagumpayin ng ating Diyos. Muli, sabihin mo sa iyong katabi, magtatagumpay ka, kapatid. Magtatagumpay ka, kapatid. Sabihin mo ulit, pasanin mo ang iyong cross. Sabihin mo pa, itakwil mo ang iyong sarili. Kasi ang gusto lagi natin yung sarili. Ako. Ganun po tayo. Instead na si Lord ang mag-take over ng place mo, yun, ikaw lahat. Ako lahat. Kaya wala pong nangyayaring breakthrough sa buhay natin. Nagkakaroon po ng breakthrough kapag si Lord ang ipinaupo natin sa driver ng buhay natin. Ang gusto mo lagi ikaw magmaneho. Kaya minsan kaskasero ka, minsan ikay na-aksidente, sapagkat instead na si Kristo ang umupo sa maneho ng buhay mo, ikaw ang nakaupo. Kaya umalis ka doon. Ibigay mo kay Kristo. Sumunod ka kay Kristo. At gawin mo ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Diyos.
1 John 5:4, sabi po dito, sapagkat, basahin po natin mga kapatid with conviction, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak. Sino po mga anak ng Diyos? Ulitin natin, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun pala, nagdi-decrease yung faith mo. Nawawala ang pananampalataya mo sapagkat umaandap-andap ang ating pananampalataya. Opo, napakahalaga yung pananampalataya at doon po natin nahihipo ang puso ng Diyos. Maraming pinapagaling ang Diyos. Mayroong isang may karamdaman na humipo sa laylayan ng ating Panginoon sapagkat siya'y nanampalataya at nadama ng Diyos ang kapangyarihan nung lumabas sa kanya sapagkat yung tao na yon, yung babae na dinurugo, siya'y may great faith. Mayroon siyang dakilang pananampalataya. Kaya lahat po ng mga gumaling, nananalig kay Kristo sa panahon ng ating po Panginoong Sus, sila hindi pinagaling dahil gusto nila, kundi sila'y nanampalataya. Kaya napakahalaga sa ating paglilingkod ang ating pananampalataya. Amen. Ang sumusunod, siyempre nananampalataya yan. Na talagang kinikere mo yung cross mo. Nahihirapan ka, yes, magpatuloy ka lang. Minsan nababagot ka, yes, magpatuloy ka lang. Minsan gumagapang ka. Ano po, spiritually parang gumagapang ka. Basta importante, nag-a-advance ka kahit gumagapang ka. Hindi yung nakagapang ka, ayaw mo nang tumayo, ayaw mo nang gumising. Kaya nga sinasabi sa salita ng Panginoon, arise and shine. Bumangon ka, gumising ka. Amen. Sapagkat sa Panginoon, may pag-asa. Lahat ng mga tumatawag sa Panginoon, nagkakaroon ng pag-asa. Nagkaroon po ng liwanag nung inilikha ng ating pong Panginoong Sus ng mundo. Ang mundo ay puno ng kadiliman, walang buhay, walang form, pero nung pumasok ang Espiritu ng Panginoon, ano nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng buhay at nagkaroon ng form ang earth. Ganon din ang mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin na meron kang Espiritu ng Diyos. Sister Lenlen, lalo kang gaganda sa presensya, sa harapan ng Panginoon. Yung glory, yung kalawalatian ng Panginoon. Sapagkat yun po ang naibibigay. Yes, yun ang nagiging bunga sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Nagkakaroon ng transformation. Nagkakaroon ng pagbabago. Kaya nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. Wala na yung luma. Sabihin mo, wala na yung luma. At ang i-welcome natin yung bago. Yung bago na binigay sa atin ng Panginoon. At kailangan natin lakaran yon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, if you abide in me, I will abide in you. Ano po? Ano po ibig sabihin abide? Meron siyang ibinigay na salita ng Panginoon sa atin na kailangan natin sundin. Hindi lang siyang salita na meron tayo, kundi kailangan natin i-abide. Kailangan natin sundin sapagkat ang salita ng Panginoon, yan ang kalakasan natin. Yan ang tagumpay ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya tayo po ay nananagumpay, tayo po'y mga anak ng Diyos at tayo po'y nananampalataya sa salita ng ating Panginoong Sus. Amen. Meron pong familiar song at lahat sa atin dito ay familiar ang kantang ito. I have decided to follow Jesus. Ano pa yung last part nun, brother? Di ba? No turning back. To follow the cross behind me. Yes. Alam niyo po mga kapatid, itong awit na ito, popular siya. Pero meron palang malalim na testimony ito kung paano naisulat ang kantang ito. Hallelujah. Ang sumulat po nito si Sadhu Sundar Singh from India. Ang kanya pong relihiyon ay Singh.
Ano po? At alam po natin sa India, marami silang Diyos. At ang nangyari po dito, mga kapatid, siya po yung nakakilala sa ating buong Panginoon. At nung siya'y nakakilala, siyempre yung kanyang ama, yung kanyang mga kapatid, naghalit sa kanya. Sino sa atin dito yung nung nakakilala kay Kristo, marami nang iinsulto sa iyo? Ano, marami ka nang napapakinggan na mga negative words simula nung ikay tumanggap kay Kristo. At ang nangyari po dito kay Sundar, ano po, yung kanyang dalawang kapatid, sinubukan na siya po'y lasunin, patayin, sapagkat ayaw po nila yung pagiging Kristiyano ni Sundar. Hallelujah. At meron po siyang nakilala na British Christian na siya po'y tinulungan. Kumbaga siya po'y mentor, isang Kristiyano din, hanggang siya po'y lumago bilang isang Kristiyano. At sabi po dito, sa I Have Decided na awiting ito, meron pong dalawang anak itong composer na ito. At sinabihan siya ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mga kababayan na kung hindi mo itatakwil si Kristo, papatayin ko ang iyong dalawang anak. Pero sabi niya, no, I have decided to follow Jesus. Ano po nangyari? Pinatay po ang kanyang dalawang anak. Po napakahirap po sa ganong sitwasyon. At sinabi rin sa kanya, kung hindi mo itatakwil si Kristo sa iyong buhay, yung asawa mo naman ang papatayin ko. At yun po ang nangyari. Pinatay din po. Hallelujah, ang kanyang asawa. Pero ang kanyang word, I have decided to follow Jesus. Parang ang hirap. Parang ang hirap nun. Anak mo, kinuha. Pero ang word mo pa rin, I have decided to follow Jesus. Then, ang sunod po dito nangyari, siya po ay pinatay din. Sapagkat nagdesisyon siya, I have decided to follow Jesus. Hallelujah. Ano pong nangyari dito mga kapatid? Sa kanya pong pangangaral ng salita ng Panginoon, yung the chief of the village and the other in the village were all saved. Marami pong kaluluwa ang naakay nitong taong ito sa Panginoon. Sapagkat alam po natin ng India, siya po ay maraming silang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, from the life of Sundar, ibinahagi niya ang salita ng Panginoon. Even the chief of the village tumanggap sa ating Panginoong Sus at lahat ng bayan tumanggap sa ating Panginoong Sus. Yun po yung istorya ng awiting ito. I have decided to follow Jesus. Next verse, ang sabi dito, next verse, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sa Tagalog, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Amen. Ang kamatayan natin mga Kristiyano, para kay Kristo, pakinabang yan. Ngunit kung ikay mamamatay at wala si Kristo, walang pakinabang, kapahamakan. Amen. At kailangan po natin maunawaan, maintindihan ang mensaheng ito. Sapagkat nandito tayo sa mundo, maraming laban sa buhay natin at ang ating buhay ay maikli lamang. Pero mga kapatid, dahil nga ipinapagpatuloy mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon, iba't ibang mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Nagtitiis ka, iniiyak mo sa harapan ng Panginoon ang lahat ng iyong mga pasakit. Pag dumating ang kamatayan, yung oras mo, hallelujah, mga kapatid, tayo po'y makakarating sa kaharian ng Diyos. Sapagkat nanampalataya ka kay Kristo. Na kahit ikay nandun sa ganung sitwasyon, hindi mo binitawan si Kristo sa iyong buhay. Marami pong mga tao ngayon binibitawan ng Panginoon dahil sa mga problema. Maraming mga Kristiyano, even Christian, sila po ay nanglalamig dahil sa mga problema na dumarating sa kanilang buhay. Mga kapatid, lagi po natin isipin na ang lahat ng mga dinaraanan natin sa ating buhay, hallelujah, yun po ang magdadala sa atin para tayo po'y maging kawangis ni Kristo. Bakit? Kasi po sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, doon ka nababago eh. Doon na po-form ang iyong puso sa pagsunod kay Kristo.
Kasi po talagang may laban. Kaya umalis tayo sa ating comfort zone. Huwag tayo yung mga Kristiyano na gusto mo laging nakahiga. Gusto mo laging nasa aircon. Gusto natin yun, di ba? Normal ng mga tao. Pag umuwi tayo ng Pilipinas, hallelujah, lagi tayo nasa mall. Nagpapalamig. Hallelujah. Ano po mga kapatid? Yun po isang picture na kung saan ang gusto natin, lagi tayo nasa comfort zone. Pero ang panawagan sa atin ng Panginoon, umalis tayo sa ating comfort zone. Ang lahat ng mga evangelist, lahat ng mga mangangaral ng ating Panginoon, lahat ng mga disciples ng ating pong Panginoon, kapatid, dumaan sila sa mga matitinding paghihirap. At yun po ay bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa kanila. At yun din ang bahagi ng pagkatawag ng Panginoon sa ating mga buhay. To become a followers of Jesus. Amen. May hina na po. Hallelujah. Alam ko po na ito'y challenge sa atin. Challenge. Pero po, napakalaking impact nito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Hallelujah. For to me to live is Christ and to die is gain. Pakinabangan para sa buhay natin. Amen. John 8:31-32, ang sabi po dito, sinabi naman ni Jesus. Ano po sabi dito? Sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Amen. It's very clear, mga kapatid, no? Sumusunod ba sa aral ng Panginoon ang iyong katabi? Ha? This is the very word of Jesus Christ. Sinasabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. O talaga bang naniniwala ang katabi mo sa ating pong Panginoon? Kasi sinabi ito ng ating pong Panginoon Jesus, sa mga naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Aroy. Ako rin po, mga kapatid, nagre-reflect din sa akin to. Kasi marami ring laban sa akin eh. Kahit ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ano pa sabi sa 32? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Tayo po'y binigyan ng Diyos ng Biblia. The Word of God is the manual ng buhay natin, mga kapatid. Kung merong manual sa mga gamit na binibili mo, hallelujah, meron din tayong manual sa buhay natin. Sino sa atin dito, bumili ka ng appliances, sinaksak mo sa 110, hindi mo alam 210 pala. Ano? Hindi mo binuksan yung manual. Napakahalaga po yung manual at ganoon din po sa buhay natin bilang mga Kristiyano na kailangan natin sundin kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Ang Biblia, ang manual ng buhay natin na napakahalaga na ito po'y lagi natin dili-dilihin. Kailangan po natin basahin ang salita ng Panginoon sapagkat yan ang magbabago ng buhay mo. Yan ang nagpapalaya sa iyo. Maraming pinalaya dahil sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat wala pong sasabihin ng salita ng Panginoon na ipapahamak mo. Kundi yun po ay sa katuwiran ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa salita ng Panginoon, doon mo matatagpuan ang katunayan. At ang katunayan, ang katotohanan, doon ka mapapalaya. Lahat ng mga kasinungalingan na alam mo, mali pala dahil nakita mo, yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At kailangan mong sundin sapagkat ang salita ng Panginoon, yan po ay katotohanan na magpapalaya sa atin. Ang salita ng Panginoon ay gamot sa iyong karamdaman. Ang salita ng Panginoon ay gamot ng iyong kalungkutan. Ang salita ng Panginoon ay iyong kalakasan. Kung ikaw ay nalulumbay, salita ng Panginoon magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kung ikaw ay nalulungkot, ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan,
ng peace of mind. Kaya nga, sabi nga dito, makikilala ninyo ang katotohanan. Sino yon ang katotohanan na yon? Si Kristo. Si Kristo ang katotohanan na tinanggap natin sa ating buhay. Sino si Kristo? Ang salita. The Word become flesh. Na kailangan natin, paniwalaan. Na kailangan natin tayuan sa buhay natin sapagkat diyan ka mapapalaya, kapatid. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating pong Panginoon. And Joshua 1:8, malapit na po tayo mga kapatid. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo, iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Paano mo matutupad ang nakasaad sa salita ng Diyos? Wala kang oras. Sabihin mo sa iyong katabi, magkaroon ka ng oras sa salita ng Panginoon. Yes, logic. Di ba logic? Paano matutupad kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Hallelujah. Sabi dito, pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Woo! Sasagana ka. Magtatagumpay ka. Hallelujah. So ang lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng kasaganaan at katagumpayan. Ibig sabihin, talagang, anong ibig sabihin nun? You carry the cross and follow Jesus. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, magpatawad ka. 7 times 7. Sinasabi ng salita, sinusunod mo. Magmahal ka, sinasabi ng salita ng Panginoon, sinusunod mo, yes. Yes, pinapasan mo. Habang pinapasan mo, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. At doon mo napiplease si Lord. At na-please ng Panginoong Hesus ang kanyang ama dahil dumaan siya sa ganong sitwasyon. Nahirapan siya, pero ginagawa ko ito. Sabi ng ating Panginoong Hesus, because gusto kong ma-please ang aking ama. Ang aking ama. Amen. Kaya yun po ang mangyayari sa buhay natin. If we remain, next verse, malapit na po tayo. Remain in me as I also remain in you. Ano po mangyayari? No branch can bear fruit by itself. So ibig sabihin, kung hindi ka naka-connect sa puno, walang mangyayaring bunga. Pero kung ikaw ay naka-connect kay Kristo, magbubunga ka. Sabi dito, it must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Kaya kailangan mong laging kumonekta sa Lord. Makipag-partner ka kay Jesus, sa Holy Spirit. Huwag ang sarili, kundi ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya napakahalaga ito pong mensahe ng Diyos sa buhay natin to become a followers of Jesus Christ. Kailangan po natin sundin ang bawat sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Sapagkat diyan nakikita na kayo ang aking mga anak. Tayo po tumayong lahat, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. We bless your holy name. We worship you. Pwede ba natin awitin yung I speak Jesus? Hallelujah. Nasisense ko that every time we declare the name of Jesus, breakthroughs happen. Nagkakaroon ng breakthrough. Nagkakaroon ng kagalingan. Nagkakaroon ng kalakasan spiritually sa buhay natin, kapatid. Let us worship the Lord. Let us magnify His name. Jesus is worthy to receive. Hallelujah. Oh, Rashikarabahanda. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Yes, Jesus. 'Cause I know there is peace within your presence.
I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. And every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, Yes, in the name of Jesus. I speak Oh, depression. Your name is Power, your name is healing, your name is life. Come on, church, break every stronghold. break every stronghold, Shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus, come on. Rise up your faith. shout Jesus Rise from up your the faith. mountain. Rise up your faith. Jesus in As you the declare, street. as you shout the name of Jesus. Ora Yes. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street, Jesus in the darkest over every enemy. Come on! Jesus for my yes, I speak the holy name, Jesus. Once more, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus for the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. From the last time, shout Jesus. Come on, shout Jesus. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, you are my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Come on, church. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a blood. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Hallelujah. In the name of Jesus, every sickness, every depression, every lies of the enemy, every trials, every problem, every stronghold,
I declare in the name of Jesus, all oppression of Satan, in the name of Jesus, you have no place in our life. In the name of Jesus, I speak in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus, victory, healing, strength from the Lord. Receive, kapatid. Tanggapin mo, taas mo ang iyong kamay. The presence of Jesus is here right now. Tanggapin mo ang katagumpayan ng iyong buhay. Itaas mo, ihayag mo, ibigay mo ang lahat ng pasakit sa Panginoon. Ipagkatiwala mo lahat ng bagay na yan, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, hallelujah, ginawa na ng Panginoon ang lahat. It is done. It is finished. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo, ilugar mo sa Panginoon ang lahat ng iyong masakit. Ibigay mo kay Kristo. Come on! Ora bashikala rayara bababababababa sandara. Hallelujah! Shout Jesus! Shout Jesus from the mountain. Jesus on the street. Jesus in the darkness over every enemy. Yes! Jesus for my family. Yes! I speak Ideklara mo the sa iyong pamilya. holy Ideklara mo sa iyong kalusugan. Jesus. Ideklara mo ang katagumpayan, pinagmumula sa ating Panginoong Sos. Jesus from the mountain. And Jesus in Yes, the street. Jesus. Jesus in Hallelujah. the darkness over Oh, every Rabasakarabahandaraba. enemy. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is Come on, church. life. Break every stronghold. Break every stronghold. Yes, Jesus. Shine through Thank you, the Jesus. shadows. Hallelujah. Burn like a fire. Hallelujah. Salamat, Panginoong Sus. Ano man mga bundok ng problema ng buhay mo, ano man ang mga bundok ng pagsubok na nararanasan mo sa iyong buhay. Alam niyo po, sa taas ng bundok, sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalms, nandun ang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Ibig sabihin, sa mga nararanasan mong problema ng bundok ng iyong buhay, nandun ang Diyos. Declare the name of Jesus. Declare the name of Jesus, kapatid. Declare the name of Jesus, because His name is above every name. Declare the name of Jesus, that there's a healing in the name of Jesus. All chain will break in Jesus' name. There's a power in the name of Jesus. There's a healing in the name of Jesus. There's a victory in the name of Jesus. Come on, church! Hallelujah! Oh, Rabasaka, may inaalis na mga chain. May inaalis na mga chain sa oras na ito. Dahil sa iyong pagdeklara sa pangalan ng Diyos, ang Diablo, ang mga demonyo ay takot sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Oh, Rabasaka, Rayara, Babababasanda. Oh, na walang kapangyarihan ng Diablo sa pangalan ng ating Panginoong Isus, ng ating Diyos, ng ating pinaglilingkuran. Takot ang Diablo sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Oh, Jesus! Oh, Holy Spirit! Oh, the lies of Satan, we break you. We break you. We erase you. We cancel you. We cancel you. We cancel you. We cancel you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.
Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, I declare right now sa mga kapatid na nakataas ang mga kamay, release the peace that comes from you. Peace that pass all understanding, Lord. Ang kapayapaan mo, ang iyong pagkaloob sa iyong mga anak. Sa oras na ito, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, I declare in your life in the name of Jesus. And I declare victory, victory, freedom. Where there's the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, kapatid. Nasa iyo ang katagumpayan sapagkat ikay nanampalataya kay Kristo. Salamat, 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 salamat. Salamat, Lord God, na kami pinagaling mo. Salamat, Lord God, na pinalaya mo kami. Salamat sa kapayapaan na hindi namin maunawaan, Lord. Ikaw ay Diyos na kamang-amangha. Salamat na kayo tapat sa aming buhay. Salamat. Receive the healing of God. Tanggapin mo po ang kagalingan ng Diyos. May pinapagaling ang Panginoon sa oras na ito sa iyong soul. There's a soul healing. There's a soul healing right now na pinangyayari ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. There's a healing physically. Hallelujah na pinangyayari ng Diyos sa oras na ito. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Salamat sa iyong mga salita. And thank you for your presence, O God. All glory and honor is yours alone. Wala po akong inaangkin, kundi lahat ng kalwalatian, Lord, ay tanging sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon. So, salamat po. All glory is yours, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless, mga kapatid.